Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, habang isinasagawa noong nakaraang linggo ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulong Duterte sa ICC o International Criminal Court, abay pinutakte sa social media ang mga kapamilya ng drug war victims na tinutulungang lumipad sa The Hague para personal na saksihan ang naturang pangdinig. Ikinalat sa social media ang litrato ni Lore Pasco at Shira Escudero, mga kamag-anak ng drug war victims, at Rubilin Litao, coordinator ng grupong Rise Up for Life and for Rights, na may hawak na luxury handbags. Ang unang Facebook post na kumalat na larawan ay nagmula sa isang kilalang pro-Duterte vlogger. Nag-post din ang dose-dosenang accounts na may makakaparehong mensahe o ang tinatawag na copy-paste script, kung saan kinukutya ang tatlo at nakasaad ang presyo ng umano'y mamahaling handbags. Umani ng mga posts ng maraming reaksyon at komentong panlalait at akusasyon ang nasabing tatlo. Mga bayaran daw sila. Yumaman daw sila dahil sa extrajudicial killings. Buwis pa raw natin ang ginamit sa paggastos para makapagbiyahe silang patungong The Hague. Peke ang nasabing larawan. Agad na nilinaw ito ng mismong kumuha ng litrato na isang TV news anchor. Minanipula ang litrato gamit ang artificial intelligence. Sa orihinal na larawan, walang hawak ang tatlo na mamahaling mga bag. Aba, peke pala kapanalig. Kinundi na ng iba't ibang grupo ang pababasto sa tatlo at pagkapakalat ng fake news. Sinabi ni Attorney Maria Sol Taule, isang human rights lawyer, na nanghiram pa sa kanya si Sheena Escudero ng damit panlamig. Nagtulong-tulong din ang mga tao at organisasyong sumusuporta sa mga biktima upang makarating ang tatlo sa The Netherlands. Naghahay na rin ng reklamo ang National Union of People's Lawyers sa NBI laban sa pagpapakalat ng dinoktor na litrato. Umabot ng halos 2 araw bago matanggal ang naturang post. Kumalat ang minanipulang litrato ilang oras matapos ipahayag ng ICC prosecution na sinadya sa ilalim ng war on drugs ang pag-target sa mahihirap dahil maliit daw ang posibilidad na magsampa sila ng kaso laban nga sa mga pulis. Abay timing na timing ang paglalabas ng pekeng larawan. Matapos ipa-aresto ng ICC ang dating Pangulo, lalong lumalaganap ang disinformation tungkol sa madugong giyera kontra droga. Naging sandata ng mga disipulo ni Duterte ang AI at fake news para magpakalat ng kasinungalingan at lunurin ang katotohanan. Layo nilang makuha ang simpatsya ng mga tao at ipagtanggol ang dating Pangulo. Pagdudahan ng politiko ang kredibilidad ng ICC at gibitin ang mga kapamilya ng drug war victims. Habang ginugunita ang ika-14 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution at isinasagawa ang ika-3 trilyon peso march laban sa mga kurap at magnanakaw, nagpapakalat naman kapanalig ng kasinungalingan ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte sa digital space. Sabi nga, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Ang pagbaha ng korupsyon at disinformasyon ay magkaugnay. Ikinukubli ng mga ito ang katotohanan at binabaliwala ang pananagutan o accountability para sa interes ng mga makapangyarihan. Sa Catholic social teaching na Christus Vivit, sinabi ni Pope Francis na ang paglaganap ng fake news ay nagpapahiwatig ng isang kulturang binabaluktot ang katotohanan upang pagsilbihan ang interes ng iilan. Labanan natin ang kulturang ito. Kaya mga kapanalig, habang hinihintay natin ang resulta ng confirmation of charges hearing, manatili tayong mapagmatsyag, mapanuri sa mga balitang naririnig at nakikita natin. Lalo na sa social media na kung saan madaling ipakalat ang mga larawan gamit nga ang makapangyarihang AI. Paalaala pa nga sa Kawikaan 17:4-5, ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal.
at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Kapanalig, labanan natin ang baha ng disinformasyon. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Ang mga peking balita ay markademonyo at ang nagpapakalat niyan, kampon ng diablo. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.